Today. Let me call on, ayan, Doc Ernie Herrera. Take it away, Han. Ayan, good morning po. Good morning sa inyong lahat. Thank you for being with us. So another blessed day for all of us and another interesting topic. Okay? So, sige, yung aking next slide po. So ngayon ang pag-uusapan po natin ay uh, pinamagatan natin issues of the eye. So ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba nakikita ng tao, no? Ang iba't ibang perception, no? Iba't ibang pananaw, no? Paano nila tinatanaw ang environment. Okay, di ba? Sige. So, bago yan, siyempre, next slide, magpapakilala muna ako. So, magpapakilala ako sa mga first-timers, lalo na. Welcome. So, I am Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonology. So, we started Herbalife 2014. Ganyan po ako kalaki. Ganyan ako kabigat, unhealthy ng pakiramdam. I feel old for my age. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganito? Hindi bagay ang aking edad sa aking nararamdaman. And as a doctor, no, busy ang schedule, walang time kumain minsan, or kung may time naman kumain, minsan nagmamadali, no? Kung whatever is available, hindi na mahalaga kung healthy o hindi, ang mahalaga mabusog ako, no? For uh, the work sa mga susunod na oras. At dahil dyan, dahil hindi ako naging uh, uh, iniindi ko ninamay, no? Kung healthy ba yon or makakabuti sa katawan ko, lumaki ako ng ganyan. And dahil dyan, buti na lang, along the way, na-meet namin na ang aming angel, si Mother Arlene, thank you, Mother. And may solusyon pala, no? Na despite sa pagiging busy ng schedule ng bawat isa sa atin, hindi reason yon, no? Para hindi tayo maging healthy at para hindi natin alagaan ang ating katawan. Through syempre, yung ating mga products, no? Na kahit on the go tayo, kayang-kaya natin mag-prepare ng ating mga shake. At dahil nga nagustuhan ko ang lasa, ang pakiramdam na binigay sa akin, ng tuloy-tuloy kami, up to now, no? Imagine niyo mag-11 years na kami. So, taking the products, nag-lose ako ng 20 pounds from 209, naging 187 ako at 4 inches sa aking bewang. And with that, nag-involve din kami sa community, no? And ito, kagaya ng ating VNC, ang dami kong natututunan, full of positive people, lot of energy. Sino ba naman ang hindi mahahawa? Kaya, i-encourage nyo ang inyong mga kamag-anak, kaibigan. Join us, no? With our VNC community as well. At yung papadating na extravaganza, excited lahat ng mga supervisors. Magkita-kita tayo sa isang amazing training na mangyayari sa Hong Kong, no? So, abangan natin yan, ang mga susunod na kaganapan. So, enough of me. Next slide. Pag-usapan na natin ang ating topic. So, alamin natin. So, ang ating mata, actually, maraming parte po yan. Pero, basically, so ayan po, yung pinaka-basic. So, nandyan yung iris o yung lente, yung pupil. So, kung saan tayo sumisilip, no? Nung ating mga yung vision natin, no? Yung upper eyelids o yung lower lash. So basically, yan lang po yung parte na mahalaga sa ating mata. Sige, next slide. So, paano nga ba tayo nakakakita? Ang ating mata po ay isang parang malaking screen, no? LED na TV. So, sa kung saan, yung nakikita natin na object, yung nandun po sa dulo, ay papasok po, dire-diretso po yan through dun sa sinag, sa liwanag na kino-contribute ng environment, especially, syempre, kung walang liwanag, so malabo din or minsan wala tayong nakikita. So napakahalaga ng ilaw. At yung lente, kasi ito pong lente ang magbe-bend, no, nung object, no, sa atin para siya po ay mag-reflect doon sa pinaka-LED screen, which is yung retina ng ating mga mata. Kung kaya't, kung mayroon po na problema, either sa liwanag, sa lente, o sa retina ng ating mata, hindi natin maganda makikita
yung o hindi tayo makaka-focus ng maigi dun sa bagay na tinitignan natin. Okay? So, isa lang po magka-problema dyan. So, yon hindi maganda yung vision na naaanunan natin. Okay? Next slide. So, bakit nga ba pinag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa vision? So, kung mapapansin nyo, usually iba-ibang organs, pero napakahalaga rin po ng maganda ang ating vision. Bakit? Kapag mahina ang ating vision, syempre prone tayo to accidents, whether it is a minor accident at syempre ayaw natin yung mga major accidents because this can lead harm sa ating katawan. So ano pa, some people feel depressed, no? Ibig sabihin, dati naman maganda yung vision ko, bakit ngayon parang nahihirapan na ako mag-focus? Is this sign of aging na ba ito? May problema ba sa aking kalusugan? So minsan nag-worry tayo and we feel depressed at times. And syempre, kung hindi maganda ang vision natin, magre-rely tayo sa touch, 'di ba? O kung minsan ginagamit din natin ang ating pangdinig para makaiwas tayo sa mga aksidente. At syempre, mas maganda kung meron tayong nakakatulong na kamag-anak natin, kaibigan natin, o kasama natin para gagabay sa atin sa paglalakad. And kung hindi na tayo nakakakita, for example, syempre iaabot yung mga gamit. So parang nagiging dependent tayo. And this first time, syempre, nakaka-depress or they feel disappointed pag may mga ganito. Parang nagiging dependent sila. Ano pa? So, yun nga, sabi ko, prone to accidents, especially sa mga elderly, in which case, yung mga hip fracture, no? Sorry dun sa term. So, structure, it's hip fracture, no? Ano pa? Mas, syempre, dahil nahihiya sila, ina-isolate nila yung sarili nila. Ay, kasi hindi naman ako magiging active yan, kasi magiging pabigat lang ako, kasi kailangan akong aalalayan pa. So, hindi maganda yung pakiramdam nila. So, they prefer to isolate themselves from other people. So, ito yung mga epekto na ayaw natin na pwede naman nating uh, maiwasan. Okay? Sige, next slide. So, ano nga ba ang pananaw ng iba't ibang tao, no? Sa iba't ibang sakit when it comes to our vision. Number one, yung tinatawag na macular degeneration. So, ibig sabihin, yung macula na area ng ating mata ay nagde-deteriorate na, no? So, nasa kaliwa po, nakikita ninyo yung normal na paningin. Ano ang kita sa mata ng isang may macular degeneration? Ay ganyan po yung itsura, parang may ulap sa gitna. So, this is a chronic, ito po ay matagalang pagde-deteriorate ng central vision. So, yung gitna po yung affected. At usually, ito ay yung mga 40 years old and above. Number one factor po kung bakit nagkakaganito, paninigarilyo. Kaya nga po, kung may kakilala kayo na wala pang ganito at naninigarilyo, hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po natin maiwasan ang ganitong problema. Ano pa? Meron pong family history, no, ng macular degeneration at syempre yung lost vision, pag nangyari na po ito, hindi na po ito mariregain, no? Kasi progressive po ito. Okay, next slide. So, ang next naman po, yung tinatawag na glaucoma. So, ganyan po ang itsura ng normal sa kanya. Ang taong may glaucoma sa periphery po, maitim. So, gitna naman po ang malinaw. Ang inaapektuhan po dito ay yung optic nerve, yung primary nerve ng mata natin na nasa likod ng ating eyeball. Bakit po ito nangyayari? So, kung meron tayong diabetes, may trauma, at prolonged steroid use, ibig sabihin, taon gumagamit ka ng steroid, ito po ay mga risk factors. Pwede rin yung mga cataract na napabayaan o hindi na-resolve agad, tumataas ang pressure sa mata, eventually can lead to glaucoma. And
sinasabi nila meron daw po itong genetic link at pwede mag-occur sa mga generation ng families. And again, sad to say, ang mga taong may glaucoma, hindi na rin po nare-recover yung vision nila once nag-start na itong mangyari. Kaya nga po, huwag natin hintayin na maging huli ang lahat, early signs pa lang, magpa-check na po tayo. Okay, next slide. Ano pa? Ano pang meron? Sige. So, yung mga retinopathies, pwedeng retinopathies, ibig sabihin, ang problema, yung retina na, yung LED screen na. Kumbaga, bakit nasisira yung screen, no? Yung back image ng ating mata, pwedeng dahil, number one, may problema sa daloy, no? Ng dugo sa retina. Ano pa? Dahil ito, pwede sa diabetes, uncontrolled diabetes, at uncontrolled hypertension. And ano ang magandang balita? Prevention is the key to preventing itong mga retinopathies na to. Kasi pwede naman tayong may high blood, pwede naman tayong may diabetes, pero controlled, kung controlled siya, mas mababa ang tsansa na magkakaroon tayo ng mga retinopathies na tinatawag. So nakikita nyo, patse-patse yung itim, so hindi maganda, no? Yung vision niya kasi may spots na hindi malinaw, dark spots. Okay? Next slide. So, ayan. So, sa mga cataract naman, so marami ring causes. Ano ito? Ang description nila parang may ulap, no? Yung vision nila. Or minsan, pagkausap natin, nakikita natin parang maputi, yung puti ng lente, no? And ang nangyari, yung ilaw na pumapasok, sabog. Therefore, yung vision nila mas blurred. And kagaya ng nabanggit ko kanina, pag hindi na-resolve yung cataract, it can lead to glaucoma. And one reason then is yung mga chronic steroid user. So another factor, as we age, so chances are nagkakaroon ng cataract eventually. Paninigarilyo is also one risk factor. Uncontrolled diabetes is also one risk factor. Trauma, ibig sabihin pwedeng nagkaroon ng accident or pwedeng na-engage ito some form of fight at natamaan yung mata can also lead to cataract. So, marami pong causes. At ayan, yan yung vision na binibigay ng isang tao may cataract. Okay, next slide. So, ano pa? Ito, napaka-common po nito. Yung refractive errors. Pwede tayong long-sighted, pwede tayong short-sighted. So, depende kung mas nakakita ba tayo, mas maliwanag ba pag malayo? Mas maliwanag ba pag mas malapit? Nandyan din yung astigmatism at yung presbyopia. And alam nyo, ang kagandahan sa refractive errors, pag sinuotan natin ng tamang lente, no, natitreat ito. Sa refractive errors, usually meron akong kakilala ang complaint nila para silang naduduwal, nahihilo sila, nasusuka sila, sumasakit ang ulo. So this could be early signs. Kaya kung medyo nadadalas ang ganitong pakiramdam nyo, especially kung nagbabasa kayo or nagbabasa kayo ng mga signages, magpa-consult kayo dahil doon nyo malalaman, aba, meron na pala akong refractive error at kailangan na magsalamin. Kasi hindi po siya basta-basta mawawala unless i-correct natin, no, yung error na yon, which is the error ng refraction. So anong kailangan natin magsalamin. Okay, next slide. So kung eye health ang pag-uusapan, no, ano-ano yung mga mahahalaga? So syempre, ano ang mga vitamina na kailangan ng eye health? So pag nakakita kayo sa label na meron nito, ibig sabihin ito ay kailangan ng mata. Vitamins ito ng mata natin. Number one, lutein, no? So parang vitamins yan ng mga mata natin. Zeaxanthin, vitamins A, C, and E na makikita natin sa ating mga green leafy vegetables din, beta-carotene, no? Sa mga yellow. And orange na gulay natin. And fruits, omega-3 fatty acids. Ito, paulit-ulit, naririnig nyo to sa akin. Paulit-ulit kong sinasabi,
Napakarami pong benefits ng ating omega-3 fatty acids sa atin. Meron tayo dito, Herbalife line, no? So, wag nyo pong i-smallin yan dahil napakaraming gamit po niyan. Kumbaga sa gamit napaka multi-purpose po niyan. Marami siyang gamit. Hindi lang sa mata, hindi lang sa puso, hindi lang sa kolesterol, pati sa puso, sa mata maganda rin. And syempre, yung zinc. Kaya kung gusto ninyo protektahan ang inyong mata, take more of this, no? Yung mga vitamins natin for our. Sige, next slide. So, let's promote, no, better vision. Wag nating hayaan na maging madilim ang ating future, na maging madilim ang ating tingin sa ating buhay. Paano? To have a better vision, let us practice good nutrition. Sige, next slide. And syempre, ano pa ba ang gagamitin natin? When it comes to good nutrition, di matatawaran ang ating mga products when it comes to nutrition. Dahil we have also been awarded a super brand in the Philippines. So, global nutrition philosophy, ang pinopromote ni Herbalife, depende kung ano mga pangangailangan natin. So, napakaraming pagpipilian. So, nandyan din, specific sa mga mata natin, no? Yung ating vitamins, no? Para sa ating mata, yung tinatawag na ocular defense. Ay napakarami pang choices ang pwede natin gamitin. Okay? Next slide. So konting background sa mga first-timers, no? Dahil napakaganda ng ating mga products, meron tayong 3 seals. Number 1, in meal replacement sa buong mundo when it comes to protein supplements combined, number 1 in the world when it comes to weight management and well-being, and number 1 din tayo when it comes to active and lifestyle nutrition. Kaya nga, hindi matatawaran ang pagiging number 1 natin. Kaya wag na tayong magdalawang isip, no? Wag na tayong maghanap, mag-try ng ibang supplements, no? We have Herbalife at our hands, no? To be in our best shape and be in our best of health. So with that, thank you. Maraming salamat sa pakikinig. See you again next time. Back to you po. Huwag naman, back to me. Thank you so much, Daddy Doc.